Hustle hard like animals, knocking down on all the doors, chasing all the dollars, so my mama gon' be centerfold. Damien Dollar want more, Damien Diamond solving more. Vision clear, we rack 'em up, make 'em real intangibles. Welcome to the Intangibles Podcast, presented by VZN, the home for basketball content. Hello, good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching this. Welcome back to the Intangibles Podcast. I'm Matt. I'm Pio. Lige. Byron. Uy, Byron na lang ngayon. Happy New Year na lang. Happy New Year na lang. Happy New Year na lang. Byron lang. Masyadong mahaba yung Carlo Aquino. Parang Aquino. Usher datingan ko. Naging Byron na lang, butik. Hanip. Okay, Happy New Year everyone. I know na naglabas na kami ng episode last week. That was the first episode of the year. Pero this is our first episode na kami na lang talaga muna. And as you can see, we are four. Yes. Wala si Sev, si Phil at saka si Sams ngayon. Also heads up guys for future episodes, no, don't unless makagraduate kami, please don't expect us na makompleto ulit. Kasi medyo crunch time na namin to. Medyo hectic ang schedule. Lalo na si Phil. At saka meron pa kaming gagawing very special that will be posted next week na malamang sa paraan na hindi rin kami makompleto, pero let's see. That just so everyone knows. Ganun talaga kami ngayon. So now, it's the new year. Parang nag-reset na rin yung basketball topics natin. Marami na rin nangyari habang nawala tayo over the break. And marami talaga. Maraming nangyari. Marami rin nangyari sa UAAP recently, no? Even coming off from last year. So hindi natin napag-usapan. Ito yung yung busiest off-season na mabilis. Like from a finals, may balita na agad. Quickest siguro. Quickest. So first of all, Jared Brown and Kai Balungay left Ateneo. Cyrus Torres with one more playing year for FEU also leaves. He just kanina nag-forgo na siya ng last playing year niya. JD Kagulangan will continue to play his final year, which is hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga gets. I hope someone can explain to me kung bakit may playing year pa siya. Kian Baklaan leaves NU. Jacob Cortez leaves San Beda. Unofficially. Sinabi na ni Official na yung leaves. Confirmed na. Mag-enroll pa lang inaantay. Ni Navin? Navin. Sabi niya, Nav. si Nav. Pare. Baka naman. The Woj of the UAAP. So ang sabi niya, confirm na yung leave, pero hindi pa confirmed maka-confirm lang yung paglipat niya if lilipat siya sa Lasal kung nakapag-enroll na siya. Yun yung confirmation. So, we'll see. And Jared Bahay decommits from UP. Okay. So, special ako dyan soon. Hintayin na lang yun. Ito muna, unahin natin. Jared Brown, Kai Balungay, leaving Ateneo. What do you think is the effect on that for the Ateneo squad, Pio? Mr. 100% Ateneo. Hindi, yung kay Kai naman, medyo expected na on my part. Well, to be honest, hindi ko alam na meron pala siyang one more playing year. Akala ko two and through lang siya. Hindi ko alam yun. Pero I expected it already. Kay Jared Brown ang hinayang ko kasi towards the latter half of the season, he was our best player. Naniniwala siya yung best player na nagpakita. Not the most consistent. That goes to Joe Obasa. Pero he was the best player. He hit all the big shots. Maraming nagsalita about his playmaking. He was doing really well naman towards the end of the season. It was just a growing pains. Masakit. Para sa akin, mas masakit yung kay Jared Brown kaysa kay Kai. Kasi yung kay Kai half expected na eh. May asawa na siya eh. Kailangan na niya mag-provide eh. Right. Tama naman. Hindi ba mag-provide mo sa atin niyo? Wala namang pera dito eh. Ito na naman, nagluloko na naman tayo. Sige, Byron,
Sige, from an outside perspective, ano sa tingin mo effect ng for Ateneo? Huwag ka na maging bias. Well, Atenista ka rin dati. sa Ateneo, wala sa Ateneo. Sa totoo lang. Hindi naman sila for me na bigla sa magiging contender kung nagstay sila. I mean, favorites pala. Hindi sila magiging favorites kung nagstay sila. Or they're still rebuilding. Pero in terms of Kawhi's Jared Brown leaving one and done, for me that's a good thing. Kasi ever since sulit ang 5 years sa sa Pilipinas eh. Yun lang yung sa Pilipinas ko nakita yun, sulit yung 5 years. Si LeBron nag-finals na, 20 years old. Dito, nasa U80 pa rin. Si LeBron yun eh. So, yun, parang Ay, na I'd want to makakompare nun see si more Byron of... eh. I want Si to LeBron see naman more yun. mga one and done. Kumari, like Carl Tamayo, ready na, alam na ready mag-prom, nag-pro agad. RJ Barrientos, players like that. Para to keep the schools then, the programs na win now mentality. Para mahirap yung rebuild na rebuild. So, I'd prefer din yung ganyan. Maliban kay Kevin Gambaw, stay ka lang kahit kano katagal. Kahit kano katagal mo. Okay. Hindi, may Ingit statement pa nga talaga si siya Kevin recently Gambo eh. no? Pero mamaya. Sabi daw, 88 pa eh. O sige, Alij. Pa. Ikaw, Ateneo fan. Ayun. Naka-Ateneo shirt ka pa ngayon. Dulang. Hindi. Tingnan mo. Ano? Actually, agree rin ako kay Byron na in a sense na it's not that big of a parang move. Pero I'll explain it differently. It's because, ayun nga, if you guys don't know me, if di nyo pa alam, like last season, medyo na-disappoint ako and underwhelmed ako sa Ateneo squad. Kasi I thought na parang they would reach more than Final Four. And the reason why is ganun sila is they were inconsistent, and most importantly, wala silang go-to guy. And that's the reason why yung departure ni Balungay and Jared Brown isn't that big of a deal is, ayun nga, basing it off last season, parang they weren't really the go-to guys. And parang here and there kasi sa system ni Coach Tab, everyone can contribute. Pero ayun nga, the Ateneo still lacking of a go-to guy. And parang never ko actually nakita na Jared Brown was the consistent go-to guy. He was like the main man in some games, pero not all games. Same thing goes to Kai, na there were games na siya yung best player, pero it wasn't always every game. So, we'll see, kasi may mag-ano naman eh. Ayun nga, like I said, sistema ni Coach Tab, may mag-fill in sa mga guys na yun. Although, I think the most impactful. Ayusin mo yung depensa mo, Pero when it Mason. comes to yung what they provide, yung kay Kai kasi medyo sayang yung height rin niya. Even though you could say na inconsistent, he can't really get height. And ayun, si Jared Brown, yung shooting rin niya. So, ayun. Mason, please. Ayusin mo yung depensa mo, please. Para may minutes ka na. Next. Cyrus Torres leaving FEU to forgo his last year. Is there really, I mean, given na siya sa mga pinaka-highest shooting percentage when it comes to 3 points sa team, may effect, malaki ba talaga yung magiging effect na pagkawala niya sa team nila? Tingin niyo? Wala. Kasi aalis si LJ Gonzalez. Graduate na yun. Hindi, I mean, Yeah. Gets, yun na yung kasi niya. mas importante yun. Yung mas importante si LJ. So everyone who leaves after, no disrespect to you guys pero magre-rebuild naman talaga yung FEU eh. It doesn't, for me, it doesn't matter where, if he stayed, if he goes, hard rebuild sila. No matter what. I think now it's just him na, siguro alam niya rin yun, na rebuild sila. So ngayon na siya aalis. Okay. Ay, nakalimutan ko pala kanina si Miguel Locson. Ang galing niya. Yeah. Playing now overseas. He's him. He's him. Nag-game winner lang siya recently. Nakita ko pa, parang galit pa yung teammate niya na hindi siya pinasahan. Pero nakashoot naman ng 3. Ayan. I mean, galit yung teammates niya na hindi siya pinasahan? Or galit yung kasi teammate niya. May isang teammate siya na galit.
Yung play Gago, ata hindi para bantay sa sarado kanya. naman talaga. Hindi, si Miguel Locson yung hindi namasa or Oh, si nagagalit Miguel siya Locson kasi yung hindi namasa. Si Oxon okay, hindi. okay. Kumpiyansa. Medyo, it's not like borderline 3 points. Medyo mas malayo siya sa 3 points eh. Kaya talagang, ever since naman, bilib na ako kay Oxon eh. Ang galing-galing din. Ako na I think Juniors pa. na-surprise lang ako na nag-KBL siya. Not to say na hindi siya magaling I just didn't expect na dun kagad siya right after na eliminate yung Binild, nag-announce na kagad na he's going to Korea. Hindi ko Siya alam pa ba kaya na Barrientos, di ba? oo. Ay, Hindi ko actually, alam na same team pala yun. hindi ko alam na ganun pala siya ka-hype abroad, like Overseas. even me being overseas. And that's me being a final ready of his game. Ang galing talaga. Ever since, bilib na talaga ako sa kanya. Next na pag-usapan natin, si JD Kagulangan. Final year daw, pupursue niya yung to play first final year. Guys, ano bang explanation dun sa final year na yun? Hindi ko Diba mag- yun? In-explain niya sa akin yun nung nag-basketball ng isang beses. Ano ba? Ano bang Yung, explanation? yung pandemic year, season 83, naka-enroll siya sa ibang school, hindi sa UP. Ha? Sa ibang school na siya naka-enroll, hindi siya sa UP naka-enroll. What? Diba, Talaga? umalis siya ng Lasal. Nasa Oh. ibang school siya na hindi sinabi kung anong school. Tapos saka siya Undisclosed. lumipat ng UP. Oh. So, Basically, basta fourth meron year agad. niya. Wala siyang, so basically, last year niya to. Third Naka 4 years playing, pa lang siya eh. Kasi third di playing counted year. yung 83. Oo. Ganun. Tsaka technically, wala siyang school talaga noon. Wait. 83, ibang school na hindi Na hindi UAP. UP. Kung ganun, bakit nakapaglaro siya nung 84? Wala. Dapat Ano? may residency Wala. yun eh. Oo. Yun nga yung, Wala. I think that's dapat may residency siya na 1 taon. Kung Daya hindi, na. Sabihin kapag di dapat naglaro si Kagulangan tapos hindi nag-champion ng UP. Daya na. Hindi, So, wait. counted ba yun as playing year kung naka-enroll ka lang? Hindi. Baka mamaya yun in the first place. I think doon ata. Probably. I don't know. Wala. Pero sige, but you guys think it was the right move for JD Kagulangan to stay in the UP team? Okay Byron, lang. knowing na nakalaban sila si Yeah. Tapos ano yan. Well, yun nga, mas pipiliin ko nga mag-pro na lang siya. Tapos, syempre, may iwasan yung nangyari kay Jerome. Pero, May nag-confirm ba, may nag-offer sa kanya na professional yun team? nga, parang ko wala din eh. Wala. Yan yung Wala ata. Baka wala So, kasing kung- nag-offer pa. Feel ko yun lang. Yun lang yan. kasi either way, dapat tatanggapin naman niya siguro yun. Nagawa na niya yung kailangan niya gawin eh. For sure. Nakapag-champion na siya eh. I don't think I agree with Byron though. It's good, but at the same time, it's like, he goes, he stays. Para sa akin not being a hater. Walang mangyayari. Like, Leadership pre. hindi, yung mga nandun, Oo. na sila eh. Parang seniors na rin yung mga nandun na bata ngayon eh. Sina Jan, sina Terence, at saka si Jerry. Pero yun, if like their leadership compared to Cancino and Kagulangan type leadership, I think is more, it's like different. For me, mas importante yung leadership ni Cancino kaysa kay Kagulangan. Kasi kahit nung injured si Cancino nung 85, siya pa rin yung nagsasalita sa huddles, hindi si JD. This season na naglalaro UP. Si Cancino yung nagsasalita, hindi si JD. On the court, bro. On the court. You never know. Di naman lahat On the pinapakita court. yan eh. Large. Di naman lahat pinapakita eh. So, hindi mo rin masabi. Anyway, yun nga, which like, yung pag-recommit niya for his final playing year brings a problem, I think, to a certain player that wanted to play there in the first place. Pero mamaya natin pag-usapan yun. Unahin natin yung the two players that left their respective schools and are rumored to join the Green Archers. No? Si Kian Baclaan, who left NU, and Jacob Cortez, who left San Beda. Okay, Grabe Byron? mukha ni Byron, no? Grabing poker face yan. nakangit. Hindi Simpleng nakangit ngiti lang yan. Simpleng ngiti lang yan eh, pero masaya Simpleng talaga ngiti yan. lang yan. Byron, what is your thoughts? Well,
Yun nga, I mean, kung totoo talaga sinasabi, ito na-secure si Kiambao for 2 more seasons, which is it's great for Lasal, for the basketball program ng Lasal. I mean, to have your MVP there for 2 more seasons, which na marami nag-expect na magpo-pro na siya ngayon. To have him next season is already a blessing. To have him for 88 with Jacob Cortez, with Kian Baclaan, if they enroll, syempre, hindi tayo mag-jump ng conclusion. If Pero, If lang. it's gonna be a fun team to see kasi yun din yung kulang ng Lasal. Once Evan left, yun talaga yung kulang nila. Wala silang true point guard. So, pag makasok si Kian Baclaan, Jacob Cortez, ma-solve na yung issue na yun. di ba, sino yung bagong papasok na FSA? Meron pa yun, di ba? Nakaka-announce lang kanina. Anong pangalan nun? I don't know. Anong pangalan nun, bay? Si Agunane. Ayun, si Agunane. Saya ni Byron talaga. Ilang playing years yun? Hindi ko alam. Nag-CE yun eh. Hello. CEU. Shout out CEU. The best. Parang nakita ko na best import, best FSA the best school. FSA school producer of all time. Grabe. Okay. Agunane. Tayo na. Lakas pala nila, no? Agunane, Kiambao, Phillips. Hindi, pero si Phillips ba last year mo? May dalawa pa siyang taon. Si Mike. Dalawa pa. Si Mike. Si Kuya Ben, ano na eh. Si Doktor na eh. Dr. Ben. Si Dr. ano ba? Ben. Si tawag ito, pangalan niya. Cortez, Baclaan. Rubico. Si David. Si Austria. Iskandar. Policarpio. Putang ina mo. Ang lakas. Nako, laki ng ngiti. May parating pa yan. Wala na pre, wala na si Waki. Sayang nga, hindi niya Wait, naabutan. teka lang guys Dami-dami niyong players. Ano nangyari sa UP last season? Ay, nako. Sabi ko lang. Nako, Byron. Ano daw nangyari, bay? Hindi, isipin mo. Baka hindi niya daw mabalance ngayon. Sa dami wala, hindi naman instant eh. Hindi naman instant eh. May residency pa naman sila eh. Sa bagay, 2 player lang naman yung patadagdag lights. Hindi naman dalawa lang naman. Alam mo sino yung pero marami pa rin silang players. Alam mo sino yung angat. Hindi, men. Alam mo, diba? Know your role yan eh. Hindi mo naman na-expect yung mga isipin mo na lang si Cortez at saka si Baclaan. Yung shots ni Nelly at saka ni Nonoy mapupunta sa kanila. Yung iba, hindi mo naman na-expect. Si Kian sanay nung may kasabay na guard. Ano yan, facilitator naman si Baclaan eh. Tsaka hindi mo naman i-expect na, no disrespect to the other players Hindi mo naman i-expect na na porket nawala sila, kaya ikaw gagad you're him. Di ba? Hindi naman ganun eh. Kaya sila nag-champion, alam nila lahat. Si Paulie, alam niya rule niya. Si Iskandar, si Austria. Hindi na nila dapat yun. Sa UP kasi lahat sila gusto nila, I'm him eh. Oy, grabe nga maka-statement Paano ka nakakasigurado dyan? I'm him eh. Baka tapos mamaya. Na tayo sa era na yun. Baka mamaya, ito na naman tayo eh. May mga Prove me I'm comments na wrong. naman. Why? Puta. Saka yung key na retain naman na Lasal. Coach Topex. Yun naman talaga yung importante dyan. Coach Topex na talaga yung importante dyan. Sealed, man. So, for the next 3 to 4 seasons, ilang championship ba? 3 to 4? Uy, tayo na. Sabi pa ni KQ, kakabasa ko lang kanina yung parang sinabi niya kung si Kian Baclaan daw maglalasal, hihintayin niya. Diba? Sinabi niya, naman, niya. Bakit hindi? Speaking of first year pa lang eh. Bakit kaya assuming na ayun nga si Baclaan gustong maglasal talaga. Like gusto talaga niya maglaro pa sa college. Kasi I'm pretty sure may nag-offer na kay kay Kiambao. Bakit kaya? Tanginang lights to. Nagtanong ng bakit kaya tapos wala sinabi. Parang hindi, bakit kaya kasi assuming ayun nga sa tweet na yun, assuming na gusto niya magstay, 'di ba? Bakit gusto niya magstay? Hindi, sinabi na niya na hihintayin niya si Kian. Oo nga, bakit nga daw? Ewan ko. Like rather than going pro. Basically yun yung yung tanong. Bakit niya? Ewan ko. Siguro bucket list niya na maging teammate sila.
Oo. Kasi matagal Parang nang minsan lang. Pre, kahit ano magkababata nang yung dalawa eh. kahit ano nang trip Kumbaga, niyang gawin, nag-champion na siya. siya yung brony niya. Naantay lang. Pag Brony. umalis, pag Puta. tapos. Bron. Naman, di Mga naman parang comparison mo ano, nakakairita. parang ano lang, parang si Dwayne Wade inimbita niya hindi naman. Kumbaga para si LeBron O, si ganun din LeBron yun. lang. Pa-invite lang ng mga all-star, ganun mga, lang. mga, Ganun nun compa- yan, Lebron rin mga, yan. mga comparison. Pinahirapan ka pa. Mm. Hindi ko Anyway, Hindi, ganito masabing, lang yan. Ganito. oh, Parang si ano nako, lang, si KQ, parang si Greg Popovich. Tapos hinihintay niya si DeJounte Murray na bumalik. Di puta ba? niya, lumayo. ang Parang, layo, Parang parang gago. ganun lang lumayo yan. tayo. Sus, Lumayo tayo Parang masyado. ganun lang yan. pre, akala mo naman, isang player lang ulit yan na hindi papasa kay Wembanyama. O si Oo nga. DeJounte. Tangin ng, Sa ibang Isang, ano na yan, ibang EP na that's, yan. ah, that's another player that would pass to Victor. ibang Mm, episode na yan. Okay, pero ibang episode na yan. next on the list, si J House, the number one high J-House. school player in the Kala mo rapper eh, Philippines. no? J House, pre. J-House. 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 Brought by Puta. J-House. Si Jared Brought Bahay, to you pre. by... Sabi ito, Pio. Ano, Well, ano sa, masasabi sa mo? mga naririnig-rinig ko ayop, Sige sa mga sources mo, ano na? mga sources. Um, isang big draw kay Jared na maglaro daw sa UP kasi 5-year starter. Nung parang si JD daw sinabi na gagamitin niya yung last playing year niya. Tapos yun nga, talo sa Lasal. Parang nag-influence siya na mag-decommit sa UP. Mhm. Tapos, yun, pati yung UP, yung UP nagsabi na, 'di ba? Nag-statement sila, nag-leak pa nga sila eh. Sila yung maraming hindi nakapansin pero sila yung nag-leak ng we look forward to the next few battles of Katipunan. Ano yun eh, Ine-infer doon. si Coach Bo ata Si nagsabi Coach nun eh. Boy yung nagsabi, 'di ba? So, ano ibig So, sabihin nun? Coach Bo pa talaga. Si Coach Bo. Oo, si Literal, Coach si Bo, si Coach Coach Bo Bo. nagsabi Coach nun. Bo pa talaga. Si Oo. Coach Bo na na sinasabi. So, well, according to mga sabi, at balik According sa Ateneo kanto. daw siya. According According sa sa kanto. kanto. Pero syempre, parang si Cortez, kasi for me, yung kay Kian, done deal naman na yun talaga yung kay Kian eh. Pero I think yung kay Cortez at saka kay Bahay, hinihintay na lang talaga yung pagka-official niya. Kahit na marami nang may nagsasabi talaga. What if na lang? What if dun talaga siya napunta sa Ateneo? I think it Stick to your is Yay! roots. that Yay! yay. Oh, yay. Pero ano yun eh, I think that fills a hole na sobrang kulang ng Ateneo last season. Maraming kulang sa atin eh. No. Like, no offense sa mga players. I don't mean offense. But like a true point guard. In a Go-to sense guy na, nga. hindi naman go-to guy, pero matagal na kasi siyang point guard, pre. Sa totoo lang si Jared Brown, tingin ko lang hindi dapat point guard yun eh. Yeah. Hindi, I mean, I'm pretty sure siya naman yung magiging go-to guy. Ito Di ba? J-House. Oo. Pili ko naman. Sige, ano yun? Hindi. Since napag-usapan na natin lahat ng chismis, quote on quote. Isa lang tanongin sa inyo, ano yung thoughts niyo din nga sa paglipat ng school? Well, except kay Bahay, kasi high school naman siya eh. Pero like yan nga, sina Cortez, kahit sina Abandonon, si CJ, and all those guys. Kasi hindi naman uso dati yung maglipat ng school eh. Yun nga, sabi nga ni Incentives. Byron, susulitin nila yung 5 years, 'di ba? Dati kasi, sulit mo talaga 5 years unless bumagsak ka eh. Sorry dun sa mga na-affect dun. Peace and love. Grabe ka, Pi. Peace and love. Hindi, Incentives. legit lang Has to naman be. eh. Legit lang naman eh. Seryoso pa, pinapaglaban pa. Sige na, ano yung sabihin mo? Yeah, it's true. So, do you think poaching is good for the league? Sa tingin nyo ba kailangan agapan, may paraan? Coaching. Well, sinabi ko to kanina. Sinabi ko to kay Pio. Bibigyan ko na ng ibang example. Let's just say na line up ako sa Ateneo Wow. na U up team. Tapos si Byron kasi naglalaro na talaga sa Lasal yan eh. Kaya hindi ko pwedeng sabihin parang naka-line up na talaga yan. Si Byron kasi naka-line up sa Lasal, ganyan.
Matagal ko ng kaibigan si Byron. May playing years pa ako. Magkaibigan kami. Nakalaro ko na sa Ateneo dati pa. Ano sasabihin ko? Di ba, siyempre sasabihin ko sa kanya. Siyempre, mag-agree man siya or hindi. To some degree, aayain ko siya. Ko-convince ko siya na Mhm. sumama sa akin. Dito na tayo maglaro. Di ba? Di ba parang ganun din naman nangyayari. I mean, sa pinaka simplest way na masasabi, parang recency. Ganun yung nangyayari sa pati sa NBA, ganun eh. Mga kaibigan nagsasama, mga malalakas nagsasama. I mean, di mo masasabing bad talaga. In a It's sense not na good. gusto rin, di rin siya maganda in a sense na palipat-lipat. Pero I mean, ikaw ba nabigyan ka ng opportunity na lumipat or let's just say pumunta sa championship team? Um, I think it only becomes bad in a personal perspective na kasi gusto mo maging competitor na gusto mo Oh. dito ka lang kaya gusto mong ipanalo tong team na to. Hmm. Pero kasi parang At personal the end of the preferences na day, yun eh. At the end of the day, yun. At the end of the day, parang personal preferences na rin siya. yeah. So At the end of the parang, day, it's good for others. Yung iba, it's gonna be bad for others. Yung mawawalan, it's bad for them. Yung makaka-poach, it's good for them. coach. So may ano talaga, two Coach. sides of the story. And, ewan, siguro may sarili, tignan talaga yun, may sarili-sarili silang mga dahilan kung gusto na lumipat. Yung mga pigilan yun. Politics, it's everywhere. Politics. Maaari. Huwag na tayong maggaguhan. Politics. Huwag na Diba? tayong It's maggaguhan dito. everywhere. Huwag na tayong maggaguhan dito. Alam natin yung nangyayari talaga. Kaya, totoo naman. Well, okay. Lige, ikaw, if Jared Bahay, going back, if Jared Bahay goes to Ateneo, what do you think Mhm. that would he have a significant effect on the team? Yeah. Kasi ayun nga, like I said, wala silang true go-to guy. And like you said, kailangan nila lang true PG. That's hitting two birds in, yeah, it's hitting two birds Two in one birds with stone. one stone. Oo. So, it's a very big deal. The fact na ayun nga, nawalan sila ng Kai Balungay and Jared Brown. Jared Brown yung lead guard nila last season. Ayun, so it would be a very great fill-in for Ateneo na parang if ever he goes talaga to Ateneo, si Jared Bahay. So, it would be a very big deal. And, ayun, and for Jared Bahay naman, he's gonna stay in Ateneo and he has the opportunity to be coached by Coach Tab. So, very big deal for both sides. Ikaw ba? Kanina tumatawa kayo. Well, hindi lang ako sumasakay sa sobrang hype kay Jared Bahay. He's a true freshman, papasok sa UAP. Yeah. Tapos iniisip na parang siya yung magsasalba sa Ateneo. I mean, hindi naman si Lebron yan. Isa mong comparison yun. Na naman, Lebron na naman tayo. Lebron. Pangatlo na yan, ha? Pangatlo na. Pangatlo na yan. Lebron counter. Hindi naman Big yan. deal kapag pumunta siya sa Lasal. Best high school Lebron player. siya. Pero I'm not gonna sit here and say that bigla siya maging mythical 5 contender, ganyan-ganyan sa first rookie year niya. Parang next year, they're still gonna be rebuilding. At Neo's I gonna be agree. rebuilding. He's gonna have a good year, especially nga coached by Tab Baldwin. Pero hindi ganun kalaki yung expectations ko din sa kanya. Yeah, Pero I at least agree. may rebuilding piece sila. Yeah. Pero Gets naman. last year na ni Coach Tab this coming season. Contract year. Last contract year pala, sorry. Last contract year. No, pero According to sources. I agree with Byron. Like, for me, no question. Best player in his batch coming out of high school. Yung napakita niya sa Batang Gilas magaling. And this isn't to shoot down the league that he's playing. Maraming magaling sa Safi na nanggaling. Pero, I think, tama. There's overhype in a sense na sino ba kalaro niya? Sino kalaban niya? Like, if he played in the UAP Juniors, like just to compare, hindi ko sinasabi, pero if he played against, let's say, someone like Kiefer Alas, or yung team ngayon na
yung magaling sa Adamson, sa Baby Falcons. Tapos siya pa rin yung lumalabas na pinakamagaling. Ibang kwento para sa akin. Different story. Mm. Right now kasi, it's like, nadala siya nung hype, which is well-deserved nung batang gilas stints niya sa under 16, 17, 18. Di ako nagkakamali. Well-deserved. Pero, I think, and him winning championships in Safi shouldn't be discounted also. Pero parang, manage expectations. Malaki yung jump si Safi to UAAP seniors. Whatever school pa man yan. Sobrang laki. Right. Tama naman. May Well, gusto lang ako sabihin. ano yun? Sobrang out of context to. Pero sino kamukha ni Jared Bahay, men? Huh? Ay, ako. Hindi ko alam yung tsura niya. Pre, Hindi ko kamukha niya ma-visualize. kamukha niya si Josh Primo, pare. Ano to? Gabal pa yun. Ano to? Naisip ko, sana mabait tong batang to. Putang ina mo. Ano to? Putang Ayun, ina naisip mo. ko, di ba? Ano to? Putang ina Pakita mo. mo. Moving on. Search mo, Josh Moving Primo. on. Pigilan mo na yan. Pigilan mo na yan. Moving on. Tuloy-tuloy pa naman yung mga point guard natin eh. Kainis. Kainis. Moving on. Ang tagal na namin nagsasalita dito. Pero ngayon pa lang kami talaga abot sa main topic. Which is, since we're talking about the UAAP, you know, again, of course, syempre, we talk about things we know. Pag-uusapan natin ang UAAP top moments namin. Each of us will give 3 top moments of the UAP ever. Each of us. Siguro masasabi ko lang just a heads up sa top 3 moments ko is yung nandito yung mga game na napanood ko. Dahil it hits different. Same. At malalaman. Ako din. Like, panood ko live ha. Unahin As in ko live, na. I was there. May recency bias yung Hindi, mga mamaya. Ikaw? choices May ko. knowledge. Recency bias. So, sige. Medyo Slides, bro. Pero I agree. Nanood ako UAAP simula 2006. Currently. So, Hindi nga. pasensya na kung hindi ko masasabi yung block ni Larry Panasher kay Mac Cardona, yung mga old mga old, ganun. Sorry na lang. Tsaka it hits different when you're watching talaga in the arena tapos that shit happens. So, yun lang masasabi ko. Honorable mentions muna ba tayo? Wag na yun. Di po nga alam kung ano yung meron sa listahan. Ikaw na lang. Ikaw na lang, P. Di mo pa alam kung ano yung... after na lang. After Ako, na lang. wala akong Marami, Ledge. Okay, Marami pero ako. number 3, ako muna, unahan ko na para number 3. Number 3 ko, this is, ano bang season to? It was 78. the Final Four of, 78. I think it was season 78 of FEU versus Ateneo Final Four. And Mac Bello hitting a game-winning putback against the Ateneo Blue Eagles, winning them 76-74 to push them through to the UAAP finals. I'm not sure if napanood niyo yun, pero that was heartbreaking for me. No? Kasi unang-una, nandun ako. Tapos napanood ko na yung possession na yun, nag-reverse layup si Adrian Wong na dapat diretsong layup lang. Kaya tinamaan niya, ilalim lang ng ring. Tapos, biglang pumutbak si Macbelo out of nowhere and nanalo sila. Wala na. And kung tutuusin, kung nanalo ang Ateneo that game, dapat I would like to believe that they would have been in the finals. But nonetheless, natalo sila with that Macbelo putback and it hurt like hell. Kaya yun ang aking number 3. Also, lahat ng nasa listahan ko involved Ateneo in both good and bad ways. So, ayun. Who wants to go next? Sino? Bye. Ako na. Ayan, si Lides na. sige. Ayun. So, yung pangatlo ko, it's very memorable kasi lagi ko itong binabalik-balikan eh. Yung yung highlight games. This was nung season 81. Final Four Game 2, Adamson versus UP. UP. This was a very classic game. Umabot to ng overtime so alam ko.
And Mm. naalala ko to kasi during field trip namin to eh. And like nung pauwi kami. So, sa bus kasi, in our bus, may mini TV. And yung pinapanood namin, ayun, Finals Game 2. Sobrang intense nung laro Final kasi Four. all throughout the game. Ano, Final Four. Final All Four. throughout the game, dikitan yung laro. And nung like, we arrived at Ateneo, nag-overtime. So, di ba kasi yung drop-off point natin nun, grade school. Mga Oo. 4 or 5 buses ata yun. Eh, lahat ng mga buses umalis na, except sa isang bus. Kasi yung bus na yun, nagpi-play pa yung overtime. Lahat kami nanonood. Kami And yun all eh. of us Kami were, yun eh. siguro. And this was the time na we were rooting for UP. Because I remember sobrang clutch ni Paul Desiderio during that time. And that was the time na lumaki respeto ko sa kanya. And that was a me personally, that's like the best Final Four game I've ever watched in terms of semis. So that's a memorable, that's my third. Okay. Byron, ikaw gusto mo masunod? Actually, yung top 3 ko, recent siya, post-pandemic. Kasi, parang, may, na-deprive tayo nung pandemic. Kaya after, parang iba yung feeling. Iba yung feeling after palalo. So, yung number 3 ko, season 85, first round. LaSalle versus Ateneo. This was the first game to me na finally nag-match ulit ang LaSalle at Ateneo. So, ito sa Naraneta, first game ko ulit na manood ng Ateneo LaSalle Naraneta. Sa Ateneo side pa ako lang kasi doon yung connections natin eh. Tapos, Yun! Shit! tapos, Shit! yun yung nag-wide lang siya ni Next Vincent na. sa fourth quarter. Kaya ang kapal ng mukha ko sa mga tenista doon. Good feeling sa akin yun. Yung number 3 ko. Kapal na mukha mo, nakikita. Ay, nako. Pio. Para sa akin, underrated. Feel ko underrated. Special lang sa akin tong moment na to kasi naalala ko pa kung nasan ako nung napanood ko yung game na to. Nasa Circle C ako sa Ace Hardware kasi may errand yung nanay ko. Tapos iniwan niya ako sa Ace Hardware. Yung Ace Hardware kasi may kakalabas lang nun ng TV Plus. Season 78 din para kay Matt. Tapos yung pinapalabas nila UAP. Small, 10 tao kaming nanonood. Nakasurround lang doon sa TV section. Season 78, Game 2 Finals, UST versus FEU. Yung 6 3-pointers in a quarter ni Kevin Ferrer. Para manalo sila ng Game 2. Kasi, galit ako sa FEU nun. Tinalo nila si Kiefer tsaka si Von. Galit talaga ako nun. So, gusto ko manalo yung Uste nun. Pero grabe, down 1 yung Uste nun. Para lahat ng binato ni Kevin Ferrer, pumasok. Meron siyang isang tira, hindi ko makakalimutan yung dinilaan pa niya yung crowd. Ganun siya kaangas talaga. Tapos, parang ako mismo kasama ko yun. Ako mismo nakikigo Uste na ako nun eh. Pero, I think that was probably one of the best offensive performances I've ever seen by one person. Like, 6 3s in a quarter. I think UAAP record siya to this day. Grabe, Kevin Ferrer, one of my favorite players never to wear an Ateneo jersey. May in-ankle break pa ata siya nun eh. Yun yung pinakamaangas during that time. That was a different game. Ay, different game. Ay, ibang hindi, laro nga yun. pala. Ibang laro yun. Ay, ano ba to? Against USTFE to. NU yun. Against NU yun, against NU. Final Four, Against Final NU Four. yun. Si Nuiles ba yun? Si Alex Nuiles? Napes Si ata. Napes. Alex Si Napes. Oo. Solid doon. Tinitigan lang niya yun. Kasama yun sa mga Yeah, highlight parang si Byron videos lang. na pinapakita namin sa mga page namin. No? Kaya panoorin nyo na yung mga highlight Ay, videos na sa page namin in the Yeah, wag mo description talaga, below. Bay. Okay. Takting mo kaya. Number 2. Talaga. Number 2. Ang number 2 ko would be season 80, if I'm not mistaken. Season 80 Finals, Ateneo LaSalle. Isaac Go, high arcing 3-point shot.
I was watching that game. I'm not sure who he shot it over. I forgot. Was it Bale Ben? yun. Para Was it Ben, no? Bale yun. I think it was Ben. Ibala. Oh. Hindi, no, it no, was that off. wasn't. Hindi si It Ben was yun. it was off a pick and roll kay Karakot ata Sandil yun. yan. Kay Karakot ata Teka, yun. ito. Alam mo yung bale yun. Panurin ko. Sino si number 15? Si Karakot? Montalvo. Namang talbo lang. Ayun. Yung talbo lang, gago ka talaga. Hindi, I mean, siyempre may height advantage eh. Talbo. In-expect ko Ben yung bale eh. Hindi, off a pick and roll yun, di ba? Kinover ni Embala si pick and 30. roll. Si Kinover ni Embala Embala yung si pumunta kay 30. 30. Si Karakot yung nag-help. Si Montalvo yung nag-help. Si Montalvo yung Montalvo. nag-show. Siya yung nag-show. Hindi Montalvo lang, pre. Ganunan yung kamay eh. Ganunan, no? Kaya nga sobrang taas sobrang taas ng tira ni Isaac ganun eh. Yun yung Si Montalvo pala. Yun Yeah, ano, pero kung si Ben yung bale yun, lalagpasan, na-block yun. ganun ba yun? Ganun ba Yun yun? yung sasabi ko. Ganun ba yun? Kaya May pala height Montalvo advantage, lang. Height may is hit- there. may hit yung bantay. The height is there. The height Ganun is pala there. yun. Okay. Uy, atinista ka Oh. nun ba ya? Hindi, yun yung sasabi ko. Ganda Tinista ka talaga. po pala nun. Tinista ka po Bakit pala mo nun. pinapaglaban yung Lasal? Sabi ko yan na bakit yun lang yung ginamit ko. Montalvo lang. Bro, parang Ginagawang Parang public enemy number 1 talaga si Byron. Sa lahat ng sinasabi. Ayan, basta yun. I was there watching that game. Kinabahan talaga ako. Sa totoo lang, kinabahan ako na si Isaac going tumira ng tres na yun. At sobrang taas pa. Feeling ko talaga hindi papasok dahil napakataas. Pero swak na swak. And that won them the title. Can't be happier than that, you know. So that's my number 2. Pledge. Number 2 ko, surprisingly Season 84 Finals Game 3. That was the game na pinanood ko ng after pandemic din. Ito, Diba? si JD? Kagulang 3-pointer. It's number 2, it's memorable for me in a sense na ako usually kasi if nanonood ako ng UAP, parang chill lang ako. Manalo matalo at it's like okay. Pero this was the game talaga na grabe, ang bigat sa feeling. Like my gosh. my gosh. Parang lahat ng mga gosh. tira ng UP, I'm like pumapasok lahat ganon. Sinasabi ko. Kasi may pride pa tayo nun eh. Kasi 'di ba, May pride pa tayo nun. And akala ko that season, sweep ulit yung Ateneo. And the fact na nung napanood ko yung game 3, I'm like, grabe ba't hindi mo kalayo yung Ateneo? Tapos yung UP, lahat ng mga binabato nila shoot. Up until sa last shot ni Kagulangan. Grabe, dun talaga nagulat ako. I'm like, after nun, hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit. Parang, okay lang natin matalo sila. Pero bakit itong talo na to sobrang ang bigat sa feeling. So, for me, that's my second most memorable game. Yun din sa akin. Bakit sa'yo? Shot of Destiny, Lasal ka iba naman, din. Iba din yung game, ha? Di ba Lasal yung ka na nun? Pero syempre din ako. Memorable games. Ay, bakit ka Ako ba Wala, nandun? live. Nakita Bakit kami ni nandun? Byron sa banyo nun eh. Ba't ka nandun? May connection. Syempre, sulitin natin yung Saan? connections natin. Saan? Pre. Love trip. Ateneo. Syempre, Ateneo. sulitin Love natin. trip yun. Sa Ateneo. Tayo na nakita ko sa banyo, si Kevin, si Byron, tsaka si Wak. Tayo na Oo. hilera pa sila. Ginagawa ng mga Lasalistan to. Kaya syempre, cheer yung mga vets natin na yun. Sina Tio, Geno Muyak, sila yung mga, syempre sila pa yung pinapanood doon. Tsaka yun yung nag-init na si Mamuyak nung overtime. Talaga akala ko tapos na. Tapos biglang, yung 2-3 ni Kagulangan. Yung game winner pa niya, yun yung pinakagusto mo talaga mangyari, yun yung pinapractice mo na situational. 5, 4, 4, 3, 2. pan-dream na tira. Literal. Tapos swak, parang iba. Ibang klase yung game na yan. Ay, Ikaw. number 2 yan. Pio. Number 2 ko, marami dinebate. Yung tres ni Isaac Go, yung block ni Nonoy Baclao kay Meyerhofer. Pero para sa akin, number 2, yung tres ni Buenafe laban sa FEU para sa finals. Mhm. Ano yun? Ano na siya? Dun
Doon unang tumatak sa akin yung sinasabi ni Miko Halili palagi, yung the man of the moment. 'Di ba? Palaging sinasabi ni Miko Halili yun. Kung titignan mo yung scenario no one expected Ateneo to win that year. Talaga. Ang sinasabi nila palagi yung susunod na 2 taon. Doon papasok si Kiefer, doon papasok si Greg. Yun yung first year na wala silang Jai, wala silang Twin Towers. Si Nico Mhm. Salva lang at saka si Ryan, sina Justin Chua, sina Eric Salamat. Pero nung moment na yun talaga lahat na kay Buena Fe. Winave off niya si Salva sa kanya talaga, tapos tinirahan niya 7% 3-point shooter talaga siya nun. Tapos doon talaga What the heck? doon yung 7% lang men, 7% Oo, 3-point mababa shooter lang. siya nun. Mababa Full lang. confidence, full confidence talaga. Yun Buong Compared talaga season to, yung hindi game. ah, Puta, oo, buong buong season, season, 7%. 7% ah, lang siya. buong season 7%, full confidence, walang tao, tinirahan niya. Winave off niya yung, for me, arguably one of the top 3 players Ateneo recent, ano, right behind the Ravenna brothers, si Nico Salva sa akin. Sa nagawa niya. Winave off mo yun. Tinirahan mo. Wala, immortal ka sa akin. Wala, kumpiyansa, Ryan Kumpiyansa Buenafre ko, yun. kumpiyansa. The GOAT yun the GOAT. Dapat lang. Pero Kumpiyansa sa ko, akin, kumpiyansa. explain ko. Number 1 ko, magtataka Ateneo fans bakit ito number 1 ko. Pero number 1 ko is yung kay JD Kagulangan nga. Uh, they said everything that needed to be said a while ago. Pero yung tira, tandang-tanda ko lahat ng nangyari nung game na yun. Kala ko panalo na. Kala ko na naman, ang dali na naman ng season. Panalo na naman natin na yun. Champion na naman. Tapos biglang pumasok ang injured na CJ Cancino. Pumukol ng boarding na tres. Pag pinapasahan siya in general, nakakashoot bigla ng tres. Tumira, nagtitres, nag-overtime. Sabi ko, okay, kaya. Kaya pa to overtime. Pero yung mga shots that they were making all throughout that fourth quarter to the overtime minutes, naramdaman ko na parang, teka, parang destiny to. Dahil matagal nang hindi nag-champion ang UP. And when JD Kagulangan got that rebound and did a fadeaway 3, iba. Wala na. Sabi ko, shit, paano na to? And then, that last second shot, yun nga, sabi nga ni Byron na pinapractice mo, yan. Minsan pinapractice mo for ano di ba? Yung sabi mo talaga yun clutch moment, clutch player, ganyan. Pero sa kanya pre, to like win the championship after a long ass drought. Literal dream, as they said kanina. Literal dream. And to have someone like Gian Mamuya guarding you, one of the best defenders in the league, mismong kilala pa para palpalin si Steph Curry. Di niya napalpal si JD Kagulangan. And Hindi, hindi naman yun Hindi naman face up na pick and roll yun Ganun Pero pa rin. sineperate niya. Siya pa Kahit rin. na. Sineperate niya yung sidestep na Picture yun. siya yung nandun Oo. Mawala. He's marked in the history forever as Pero JD Kahulagan shooting over him. Ako na yung susunod kay Matt kasi same kami. Gusto ko lang nandun din ako live. Gusto ko lang i-experience ko. Yun nga, nakita kami ni Byron sa banyo. Pero, experience yan. pero Pangatlong beses mo na minention yun. nakaupo talaga ako sa kumbaga, kung manonood kayo ng game ever sa UAAP, ang hati niyan gitna. So may yung court na titira yung team mo ng fourth quarter, yun yung side nyo. So nandun ako sa Ateneo side talaga. Mga katabi ko nun, sa likod ko sa kanan, si Anton Asistio. Sa likod ko sa kaliwa, si Justin Chua. Doon nung nag-iinit na si Mamo, yun. Siya namin lahat. Nag-appear pa ako kay Anton Asistio. Sabi sa akin, panalo na to. Memorable sa akin yung na yun. Pero, nung naka-tres si Kagulangan, tapos tie ball game, yung, hindi ako nagkakamali, yung di ba? Offensive goaltending ni Kawame. Tie, di ba? Tie. So, daming lahat ng lahat, wala na nakaupo, lahat nakatayo na. Lahat kami para okay, ito na ulit. Kung ano man yung play nila. Kasi gano'n naman nangyayari sa basketball Minsan ka lang makakuha ng moment na gano'n. Lahat kami na parang okay. Ano gagawin nila? Second overtime. Atin na talaga to. Good game si SJ. 30 points ata siya noon. 27.
Tapos nakatira si Kagulangan. Lahat ng buhay talaga nakita mo umalis eh. Kung makita mo yung kung makita mo lahat ng espiritu ng lahat ng nasa side na yun, pumunta sa taas, yun yung nangyari. Tapos nakakita ko may grupo ng matanda sa harap ko eh. Tapos nung nakatira, syempre malungkot. Tapos nung nag-sound yung buzzer, sumigaw yung isa, "What a game, pare." Instant classic. So alam mo talaga na yun, para sa akin, that's probably the greatest basketball moment I'll ever get to watch live. So far. So far, sa 21 years kong pamumuhay, yun na yung greatest na napanood ko sa TV, sa live. Sobrang galing. Ay, masasabi ko lang, to add, kasi kanina nung wala pa yung dalawa, si Legend at si Byron, pinag-usapan namin ni Pio yung mga moments, kanyan. Yung sabi ko, napansin ko ng daming masasakit na moments ang Ateneo. Kung titingnan mo, yung mga best moments, maraming masasakit na moments sa Ateneo. And binanggit ko yung isa dun yung kay Macbelo. Pero, sa buong time na nanood ako ng UAAP basketball live, yun yung pinakamasakit. As in, the life got sucked out of me. Na, siyempre, nung bata ako, sanay ako, nagka-champion, 5-peat. Kung hindi man, kung talo naman sa Final Four, so medyo okay. Hindi naman siya ganun kasakit. Talo sa finals, pre, sa ganung klaseng paraan. Masakit siya. It took the life out of me. Pero as a basketball fan, that's what you want eh. That's what, ang ganda nung laro na yun. Ang ganda nung nangyari. Ang ganda nung ginawa ni JD. As a basketball fan, I became, grabe, ganda. You can't really put words into that moment. Sakit lang talaga as an Ateneo fan. Pero okay. Lige, number 1. Ako sa totoo lang, before I mention my number 1, sa tingin ko I think that's the greatest shot in UAAP history ever. Not only it's the best game ever, feeling ko yun talaga. It's hard for us Athenians, it's hard to admit kasi tayong nasa other end eh. Pero I think as a basketball fan game ever. 36 years kang hindi mag-champion. Yun yung pang-pa-champion mo eh, no? Yung pang-pa-champion mo. Anyway, number 1 ko, ito personal preference ko to kasi itong game na to napanood ko talaga live. Season 75, Final Four game din. Ateneo versus Lasal. Nalala ko kasi ito yung time na Lasal lamang sila against Ateneo mga 10 or 12 points. This was the time na oh my gosh, wala na. Yung halftime yun, no? Halftime naman sila. Tapos na yung Ateneo era. Fourth quarter pare, si Kiefer. Kiefer. Dito ko nalaman. Grabe. Ilang sunod na tres yun pre. Doon ko nalaman, oh shit. I think this is the greatest UAAP player of all time. Yun yung nasabi ko sa sarili ko. Grabe yung game na yun. Doon ko nalaman na, the phenom talaga si Kiefer. And grabe, kasi ako, if nanood ako live, gano'n na ako. Naka-standby lang ako. During that game, tumatalon-talon ako. Para mapacheer mo si Lige. Guys, FYI, si Lige, yung definition namin ng kaway. Siya yung version namin ng kaway. Kawhi Leonard. In it comes to emotions, okay? I mean, in fairness, bata pa ako nun eh. Mga 10 years old pa kasi ako nun. Pero ganun ka pa rin naman ngayon, Lige. Wala nang bago sa'yo. Hindi, yun nga. Yung game kasi... Para mapacheer mo si Lige, special yun. Para mapacheer mo si Lige, special yun. Yung may isang tres kasi si Kiefer na parang in and out pa yun, nagba-bounce pa. Mga 3 bounce yun. Tapos nung pumasok, grabe, sobrang taas ng talon ko nun, man. Wild. And meron pang exhibition si Kiefer nun eh. Tumira siya sa half court, pre. Yung may nag-foul sa kanya tapos tumira siya sa half court. Pasok. Gago, sigawan lahat ng mga Atenista eh. Nalala ko yun kasi like I said, I watched that live. Full court yun, di ba? Full court yun. Half court. Full. Basta nag-free throw siya. Mga ganun. 3 points na lang, 3 points. 3 points na pumasok. Bumabalik lang. Tapos pumasok, di ba? Hindi counted, pumasok. Yun yung for me. Gumanon lang, no? Nag-celebrate. Parang gumanon siya. Nag-shrug siya. Doon ba nanggaling yung picture na yun? Yung gumaganon siya? Doon nanggaling yung... Parang marami yata sa moment na ganun. Parang marami yata sa moment na ganun. Doon ko nalaman, I think ito yung pinakamaangas na player sa UAP. I mean, for me, Kiefer is my Ryan Buenaf eh. Para kay Phil, Kiefer is my Mac Cardona. So, for me, yun yung best game ko.
Kiefer is may Shoutout Mac FIFA. Cardona if nag-PBA Moto Club si Kiefer. Ayun, yun yung number Tonight, one ginawa ko. naman tayong sobrang tanda, putya, porque sinasabi natin Ryan Buenaventura GOAT, parang ginawa mo. parang sinabi mong Kobe is our Michael Jordan eh. Parang yun yung sinasabi mo. Ay, hindi. Totoo yun. Hindi ah. Pre, Hindi, hindi yung Kobe is age. the... Yung age, yung 'di ba tayo nagsasabi nun eh. Tayo Oh. nagsasabi nun sa matatanda. Sila yung sinabi niya, keeper is my Ryan Bonape. Putang kala mo naman. Hindi, in terms of GOAT nyo, hindi ko naman sinasabing ano, di ba? Hindi. Wala Sige. lang sinabi na si Kiefer yung si Ryan yung goat ko eh. Hindi, may Ano ba? nagsabi. Sino ba yun? Si Matt? Kami, ako. First. Goat ko yun. Si Matt. Silang dalawa. Goat ko si Si Matt Kawami. at saka si Byron. Kuwame, goat Kiefer mo. talaga, boy. Oh, goat ko si Sa Kawami. lahat ng pwede, si Kuwame. Ikaw ba eh? Wow. Buti hindi mo siya narinig yun ba eh? Magaling naman si Kwame ah. Ay, no. Yun ang magaling ako. Ay. Dude. Ay, no. Number 1 ko. FEU Ateneo. Game Belo? muna ni LJ Gonzalez. Ina. Boy, Panay, Boy. ano ah. lamang ang Ateneo, fourth quarter. Sa 1xBet, nag time 6. Tumaya ako. Kaya pala. Dati LJ Gonzalez. Kaya pala. Kaya memorable kasi nanalo siya. Maya, nanalo siya ng load. Nanalo siya ng bet. Grabe si LJ. Sira ulo ka talaga. Kala ko naman kung Pre. De, Kala ito ko naman kung since- anong mo. Bye, sa, lahat bye. sa lahat ng moment. Eh, si bye. LJ, Aminin mo na. Aminin mo na. Magkano yung naipanalo mo? Huwag na. Hindi disclose yung gano'n. Sa chat. Basta time 6 yun. Yung ano pa, yung pwesto ko pa sa sala, mainit. Putang, saya ko. Wait lang, ito ba yung 3-point, yung boarding? Second na round. tres? O yung game 1? Yung second round. Second round. Gago Yung pa second rin. round. Yung game 1 kasi di ba close game rin yun natin yung FEU. Oh, pero yung game winner yun. Sa simbahan kami nun. Sa Baguio kami sa simbahan. Ang lala Ang mo pala. nalaman ko ay talo. Sa simbahan ka pa. Di ba Oo, legit men. yung number 1 mo? Hindi, syempre joke. Honorable mention. Honorable mention. Ano? Number 1 Ano ko, number? syempre, 86, game 3. Champion. Pangina. Wala. Ang daming emotions. Daming emotions. Tagal mo na kasi nasa Siyempre, lista eh, no? Tagal mo na nasa lista eh. kakabalik from the pandemic. Siyempre, lahat naman ng mga kaibigan ko na college, UP at Nilo naman eh. UP nakaisa na, Ateneo nakaisa na. Lasal, galaw-galaw naman. Siyempre, yun yung reaction namin sa Lasal. Lasal, galaw-galaw. Daming emotions. Nakita mo kay Ano Byron. na? It's too easy. Lamang yun. It's so easy. It's too Kaya, easy. Bye, Lamang Byron. yung UP sa fourth Si Wak quarter. yun, di ba? Si Wak. Lamang Nakadila pa yung si UP Wak sa nun eh. fourth. Hindi na talaga ako umaasa. Siyempre, umaasa. Kiambaw Evanelli. Siyempre, alam na yan. Hindi na ako maasa. Kumpiyansa ako doon. Oh. Tapos, interest ni Evanelli. Tapos, sa tagal, hindi ko magagalaw yung score. Sabi ko, ano ba to? Ito, manalo. Tapos, ang tagal ng last minute. Parang 5 minutes yung last minute na yun. Oo. Naghubad pa yung kasama ni Jason Perkins. Nagtataron-taron doon, nakahubad. Grabe, wild. Sobrang Kaya wild. pala memorable. Si Kuya Ben umiyak na, huminahon na, umiyak ulit. Umiyak na si Kuya Ben, hindi pa tapos yung laro. Tsaka ano yun? Finals week. Alanganin pa ako sa subject na kinabukasan. Pure adrenaline lang yung exam ko. Taas pa. Grabe. Ang taas pa. Oo. Dahil sa game na yun. Pinagyabang pa niya na mataas yung gina. Bakit ka tumitingin, Bay? Ano? Tumingin ka sa camera, ba't ka pa tumitingin sa taas? Nalalo. Ayun, thankful siya sa God. Okay. Oo. Thankful siya. Buti na lang nanalo. Yung number 1 ko. Puta na. Ganun talaga eh. Sige. May isa akong Wala honorable naman yan. mention na. Last honorable mention ko. Marami pa ako. Final 4, Game 2, NU Ateneo, no na-block ni Aroga si Kiefer. Season 77 ata. Season 77. Final 4. Hindi ko, may dadagdag rin ako. I'm not sure if na-mention na ba to. Yung tumira si Isaac Bo na nakaluhod. Yung game na yun. Corny yun. Yung Ang that game. whole game.
Yun na yung alam ko sa That game na whole yun. game. Corny yun. Si Ay, ano hindi pa? ah. Si Atin to Come from Poldes behind there. rin yan. Actually, ito yung favorite Final Four game ko sa UAP. Naka-download pa nga ito. Pinapaload ko pa ito pag wala akong gawa. Yung UST UP, yung game winner ni Renzo Subido kay Dwight yung... Acueti. Oo. Uy! Oo. Wild. Mention ko sana yun si Wild number yun. 3. Sinabi ko parang... Wild Yung ang yung game. layo, no? Yung ang layo. Kasi Pinapanood ko rin yun. Sinalo ni Acueti si Sobido. Hindi niya in-expect na ititira niya sa malayo, di ba? Ang daming umiiyak sa game na yun. Lahat umiiyak. Grabe. Sino ba? Second taste lang pala parehas. Anong nag-champion eh. Teka, yung minention ni Pio sa akin off-cam, si Atin to Paul Desiderio na shot. Oo. In terms Tira ni of Aljon media. Mariano na nagpatalo. Joke lang. Tangina, sensitive topic. Nagpanalo sa Lasal. Oo, tangina. Ano ba? Guys, ito hindi iconic in terms of like situation. Pero siguro para sa inyo hindi. Pero sa akin, oo. Yung alley-oop ni Thomas Torres kay Embala. Yung gumanon. Yung inano ni Embala. Yung tomahawk pala. Grabe. Kakbak pala. Grabe. Oo. Grabe yun. Tapos, kawawa si assist yun eh. Iniwasan niya pero kawawa. Highlight reel si assist yun nun. Ano pa ba? Meron isa sa mga highlight reel ni Byron sa content niya, si Roy Sumang. Hindi siya ganun ka-iconic in terms of moment. Hindi si Roy Sumang. So, sorry Roy, pero pinag-isipan ko to. Hindi, pero yung tres ni Roy Sumang, ewan ko. Basta alam niyo yung nag-tres siya na game winner na high-five niya sila Polly sa game. Yun. Enyi yata, Enyi. Enyo. Pero hindi yung sinasabi ko. Ito yung lamang na sila sa FEU. Tapos nag 8 points in 17 seconds. Si Romeo, Talomea. Ang bilis! Sabi ko. Gagi. Kasi fan talaga ako yung Roy Sumang doon. Kaya, kung hindi Ateneo, ang niroot ko, UE. Ang galing ni Terence Romeo. Wala talaga. Kawawa. Kinawawa si Roy. Sorry Roy, pero kinawawa ko. Tangin. Romeo, Talomea, R.R. Garcia. Ateneo UE Ateneo UE na palitan lang si Skipper tsaka si Roy Sumang. Isa pa yun. Memorable sa akin. Ano ba? Pero nung pinapanood sa YouTube pre, yung One Big Fight na channel na puro mga throwback na Ateneo. Para sa akin, yung isa, hindi ko na 6-3 mention yung... triples ni Kiefer. Sinabi na Kung inong corny yun eh. Corny yun eh. Just the ability to do that though. Just the ability to do that, I guess, is hard in the first race. Para sa akin yung kay Chris Chu. Yung go ahead layup ni Salazar, yung parang umupo siya sa ere. Ano yun? Puta. Yung tandaan to. Nasa one big fight yun. Tandaan mo na, Pio ah. Hinapin mo na lang. Parang siya. So yun yung talaga, peak Chris Chu, yung 07 and 08 seasons. Yun na yung niya. Hindi ko alam yung na yun. Ang inang peak yan, college yung puta. Legit lang. Hindi, seryoso lang. Ito pa naisip ko ulit. Kasi sinabi nila kanina, yung Ateneo Lasal is 1975. Pero mas memorable sa akin yung finals. Yung Galaban UST. Yun talaga yung game na buong 24 second na shot clock, ay Kiefer lang yung bola. Hindi niya pinasa. Lahat na ng defender ng UST pumalit sa kanya. Hindi niya pinasa. Tapos tinira niya. Pasok wala talaga. Iba yung Kiefer. Dami yung kay Kiefer. Second year Kiefer pare. Iba yung... Second year at saka fourth year. Second year at saka fourth year. Third year kasi siya injured siya nun. Kalbo siya ng third year. Talo sila nun eh. Pero okay. Yun na yun para sa akin. I guess yun na nga. If we missed anything, let us know in the comments. Let us... Last. I-outro mo to. I-outro mo. Sendang kita ng video. I-edit mo na lang. Yun yung outro. Sige. Ano to? Yung sayaw ni Ryan Aranya sa Ateneo. Memorable. Yung talaga memorable sa akin. Wala ba yun? Okay. Goodbye. Yung maangas. Ganun lang. Yun ang outro natin ngayon. Goodbye. Hindi, teka naman, puta. Teka lang, pero hindi. Ayusin ko na lang yan. Pero may gusto akong tanungin actually. May gusto talaga akong tanungin sa inyo. Tama na. Last na. Hindi, kasi tinanong ko hindi ko alam kung sino kasama ko nun eh. Pero,
Hindi ko lang kung ano si Lige. We asked yung parang kung if you were the top recruit and every school, Kami yun. tayo yun. Tayong tatlo ni Phil. So si Tayong tatlo ni Phil nun. Pio Byron, kayo tatanungin ko. If you were the top recruit of any school, literal any school in the Philippines, kahit University of Visayas pa yan, all of the schools, ikaw yung lahat ng offer parehas, lahat ng minutes mo parehas. Literal, the only thing that you would choose is the school. This is pre-2020. Okay. Kasi papasok, literal, Okay. ikaw yung player. Sige. Papasok ka ng college. Saan ka pupunta? Pre-2020. Sinabi ko UP ata nun eh. Tapos marami kang sinabi nun, Matt. Marami kang Sige, thesis. Ako UE or Lasal eh. Lasal ako. Bakit? Puno na Ateneo nun eh. Putang inang yan. Pre-2020, puno na Ateneo nun. Alala ko Makikipag mag-position pa pala to. Iniisip pa pala yung position. Hindi, ikaw nga yung top dog, bro. Ikaw yung top dog. Literal, pag pumasok ka sa Ateneo. Pre-2020, ain't no way. Top recruit ako, ilalaro ako over Terdy Ravena. Yun nga yung situation, pre. Ikaw yung best player ever. Walang ganon. I'm being realistic. Let's just sa pag-iisip ni Pio. Hindi, isang may kami. Hindi, legit lang. In fairness, di ba yung ano nun? Yung restriction is besides Ateneo. Walang Ateneo rin sa restriction. Pero legit, Lasal nga, yun yung time na kulang sila. Like, umaasa sila sa one and done na Malonzo. Pre-Phillips Brothers, pre-Kiambao, walang may idea na lilipat si Nonoy at si Nelly doon. Lasal. Tapos biglang ni-recruit si PUT. Yan. Tangin. Basic. Sige, ikaw ba? Lasal din. Well, yung kay Nelly naman, matagal, before pandemic pa. Mahirap yung kay Lige, mahirap yung kay Byron eh. Kasi Lasal at saka Ateneo. Bawal Lasal. Besides Lasal and Ateneo, saan ka? 2020. Oste. Ayo. Pwede namang hindi. Pwede, no, based on from what you know about UAAP. As in, even, kasi yung akin, yung basis ko is parang culture eh. Hindi siya dahil sa player. So yung culture, pinili ko Lasal kasi culture ng kung paano sila dati pa. Pwede kong palitan yung akin, pre. Like yung maaangas talaga, yun yung gusto ko. Kaya doon ako lumipat, hindi dahil sa player. So, anong pangat? So, sana UP kasi yung pangat yung jersey nila eh. Ayoko talaga ng jersey yung pangit. Pangitan talaga ang jersey. Sige, so saan ka nga, Byron? Sa bayan ko sa Dwight Ramos. Bibilig kami. Putang ina mo. Tumigil ka nga Ateneo College nga eh. UAP or NC. UAP or NC yung tanong pala. UAP or NC. Aminin nyo. Aminin natin, hindi tayo mag-NC. Hindi, okay. Two-part question pala yun, Lige. Two-part question pala yun. Sinabi ko NC binild yung... Sinabi ko binild sa NC eh. Wala pa si Charles Chuna. Sabi ko San Agustin eh. Kasi dahil kay Calvin. San Agustin? Dahil lang kay Calvin. Tanga! San Sebastian! Ay, San Sebastian pala. San Sebastian. Sorry. San Agustin ang puta. SSA. San Sebastian pala. San Sebastian. Plus di ano yun Gino. Di ba? Sino? Saint Anthony pala yun. Saint Anthony yun eh. Parehas naman kasing A. Hindi, pero sige Sige, Byron, ano sa'yo? UAP? Oo. UP o UE? UP or UE. Okay, pwede. Pero kung NCAA ngayon, NCAA kayong dalawa. Bawal binil. Letra. Puta, lalakas ng binili. Bakit Beda? Hindi, kasi kung Letran, malakas sila nun eh. Sina Franyo yun eh. Sina Paraiso. Posisyon na naman yung hinahanap niya. Ni Hindi, legit lang. Be realistic. Malakas sila ng Beda nun Malakas din naman si PUT Top recruit nga Nung post 2020 yun yung era na si Kwekotay na lang. First season na walang FSA. Kwekotay na lang yun eh. So si PUT magle-leading in scoring and rebounds. Ako papalit kay Optana. 2020. Okay. Sige, ikaw Byron, bakit Letran? SMC, Alaga. Talino. Talino. Hindi, MVP. Loyalista tayo. MVP. Matalino. Loyalista. Talino. Pucha, tayo Lige, CSB at saka sa totoo Matt. If papalitan ko question, ay yung sagot ko, it's whoever offered more. Wala nga, same nga eh, puta. Ang tanga nito. Same offer nga sa lahat eh. Same offer nga eh. Nakalimutan. Same offer sa lahat.
Yun na. Okay. Bye-bye. With that, UP. with that, this is our first New Year episode officially na together na kami talaga. And I hope you enjoyed the updates and the content. We'll be coming to you next week with a special episode na sana maayos at sana mapagpatuloy kasi baka magustuhan niyo Alam talaga. nating hindi maayos yung magiging episode na yan. Magiging maayos. Hindi kasi katarantaduhan kasi yung gagawin. Pero, ayun. This has been fun. Matt, Pio, Lige, and Byron. Tangibles Podcast, yo. Peace out. Stay safe. God bless. Onslaught of LaSalle scoring 16 big points in the first 2 quarters. And look at him dance. Look at him do the jiggy. And I think it might be a technical though. It might be a taunting. It is a technical. I can't blame Ryan. Just so happy with the win. And De La Salle happy with it as well.